Alona's POV. Itutulak ko na sana ang pinto nang marinig ko sila mama na nag-uusap. Kailangan na natin talagang umalis dito, Marilu. Wika ni Papa kay Mama. Paano pag-aaral ni Alona? Ilang buwan na lang ay graduation na, sabi ni Mama kay Papa. Alam ko, hintayin na muna natin na makapagtapos si Alona bago tayo umalis dito, sambit ni Papa. Inihili kong sarili ko sa may pinto. Ano ba talagang nangyayari? Base sa boses ni Papa ay may pangamba doon. Sino bang naghahanap sa amin? May pinagtataguan ba sila, Mama? Marami ang katanungang pumapasok sa aking isipan. Ayaw kong pagdudahan sila Mama at Papa, pero base sa kinikilos nila ay parang hindi talaga maganda ang mangyayari. Nandito na ako! Sigaw ko. Nagsipagtakbuhan naman ang mga kapatid ko. Ibinigay ko sa kanilang mga natirang pagkain namin. Pagkatapos ay agad akong lumapit kay Mama at Papa para magmano. Mano po Ma, Pa, sabi ko sabay kuha ng kanya-kanyang mga kamay para magmano ako. Kaawaan ka ng Diyos anak, wika ni Mama. Saan mo ba nakuha yung mga pagkain dala mo? Tanong ni Papa sa akin. Nilingin ko mga kapatid ko na kumakain sa dala kong pagkain. Nag-outing kasi kami Pa. Hiningi ko na lang para may makain sila Junior. Nakangiti kong sambit kay Papa. Ganun ba? Tango lang ang tanging na isagot ko kay Papa. Pasok na muna ako sa kwarto Pa. Paalam ko kina Mama at Papa. Agad ko silang tinalikuran at pumasok sa kwarto ko. Nang may sara ko ng pinto ng aking kwarto, hindi ko na mapigilan ang lumuha. Ano bang nililihim niyo sa akin Ma, Pa? Tanong ko sa aking isipan. Humiga ako sa aking higaan dahil siguro sa pagod ay nakatulog ako. Samantala, nang makatulog na si Alona ay pumasok ang ama at ina nito sa kwarto nito. Agad namupo ang ama ni Alona sa kama nito at hinawakan ng kamay nito. Patawad anak, sambit ng ama ni Alona. Kung may nililihim man kami sa'yo, para din to sa'yo. Hindi ka namin ibibigay sa mga tao na yun. Ayaw ko mapahamak ka, sabi ng ama niya sa natutulog na si Alona. Tumayo ng ama at nilisan ang silid ng anak. Paano yan Dionisio? Kinakabahang sambit ni Aling Marilu. Hindi ko na alam ang gagawin ko Marilu, sabi nito sa asawa. Hindi mapigilang umiyak ang ginang dahil alam niya anumang oras ay pwedeng may mawala sa kanila ng kanilang pamilya. Lalo na si Alona. Mahal na mahal ng ginang ang anak. Kahit na hindi sa kanyang dalaga ay minahal niya ito ng tunay. Halika na Marilu, maaga pa ako bukas. Yaya ni Mang Dionisio sa asawa. Alona's POV. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Dahil siguro sa pagod ko kahapon, hindi ko na malay na nakatulog pala ako nang hindi man lang naghabigis. Lunes ngayon kaya may klase. Ilang months na lang ay matatapos na ako sa wakas ng kolehiyo. Matutulungan ko ng pamilya ko. Bumangon ako sa higaan ko at agad na pumunta ng banyo. Alam kong wala ng magulang ko dahil ganitong oras ay nasa bukid na sila. Kaya nang matapos ako maligoy agad ako nagtimpla ng kape para naman hindi ako antuking mamaya sa klase. Kumain na ako pagkatapos ay nagbihis para pumasok na ng paaralan. Naglakad ako papuntang highway dahil may kalayuan yun sa tricyclean. Nang makarating ako sa may sakayan ay agad ako sumakay. Ilang minuto lang ay nakarating na ako sa school. Alona! Sigaw ni Pia. Palagi kasi niya akong hinihintay sa may gate. Kanina ka pa? Tanong ko dito. Hindi naman, kakarating ko lang din. Ngiting saad nito sa akin. Halika na! Hinilan niya na ako. Bukas na palang practice natin para sa graduation na no? Oo nga, excited na ako. Nakangiting wika nito. Ako din naman, excited na. Sino bang hindi magiging excited kung malapit ng pagtatapos? Dahil nga graduating na ako, ay nagsisimula ng pag-iensayo namin. Dahil sa susunod na buwan ay magtatapos na talaga kami. Isang ngiti ang sumungaw sa aking labi. Dahil alam ko makakakuha na ako ng isang trabahong maganda at maaari ko na ring hindi pagtrabahuhin si Papa sa bukid. O anong ginagawa mo dyan? Tanong sa akin ni Pia. Halika na, nagsisimula ng practice. Hinili ako nito tungo sa may gym. Kaya dali-dali kaming dalawa ni Pia ang pumunta sa may gym. Doon kasi ang practice ng mga kabatch namin. Nang makarating na kami sa gym ay hindi pa nagsisimula ang pag-iensayo. Halika, dito tayo. Hinila ako ni Pia papunta sa isang upuan. Ilang oras lang ay nagsimula na kami sa pagkanta para sa graduation song namin. Isinapuso kong pagkanta at hindi ko napigilan ang lumuha dahil isang buwan na lang ay magtatapos na ako. Mabibigyan ko na ng maayos na buhay ang pamilya ko. Matutulungan ko na si Papa sa pag-aaral ng mga kapatid ko.
Ilang oras lang din ay tapos ng pag-iensayo namin. Agad akong pumunta sa room namin dahil nandoon ang aking bag. Habang pupunta ako sa classroom namin ay hindi ko na malay na pagpangga ko sa isang bagay dahil nakayuko ako at hindi ko napansin ang makakasalubong ko. Oh, bagay ba talaga? At alam ko na matutumba ako. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata dahil alam kong babagsak ako sa semento. Pero hindi ko naramdaman ang pagbagsak ng aking katawan sa semento. Isang matigas na brasong sumalo sa akin sa halip na ang semento. Easy, bulong nito. Kay sarap sa tenga ng boses nito. Pagdilat ko't isang napakagandang mga mata ang sumalubong sa akin. Sobrang ganda ng mga mata nito. Bigla at nag-slow motion ang nasa paligid naming dalawa. Sobrang gwapo naman ang lalaking to. Nasa langit na ba ako? Para kasi itong anghel na bumaba sa langit. Agad ako nitong pinatayo. Are you okay? Tanong nito. May pag-aalala sa boses nito. Yes, thank you and I'm sorry. Because of my clumsiness, nahiya kong sabi. Kung nakatingin lang ako sa dinaraanan ko, baka hindi ako nakabangga sa tao na to. Ngumiti ito, bigla'y bumilis ang tibok ng aking puso. Agad kong hinawakan ang dibdib ko. Kung nasaan ang puso ko, bigla kasing kumabog yun nang hindi ko malamang kadahilanan. Okay lang yun, kasalanan ko rin naman. Hindi rin ako tumitingin sa nilalakaran ko. Sabi nito sabay ngiti. Nabigla ako dahil marunong pala ito magtagalog. Akala ko foreigner to. Wala din kasi sa itsura nitong pagiging Filipino. Baka may lahi ito't hindi pure Pilipino. Ninitian ko ito ng alanganin. Sige, alis na ako. May pupuntahan pa kasi ako. Paalam nito sa akin. Nilagpasan niya ako dahil dumaan ito sa gilid ko ay naamoy kong bango nito. Napapikit ako dahil ang sobrang bango nito. Hoy, Alona! Untag sa akin ni Pia. Hindi ko na malayan na nakatulala pala ako't saka ko palang binitawan ang pinipigilan kong hininga. Kanina pa pala ako hindi humihinga. Sino yon? Tanong nito sa akin. Hindi ko siya kilala, wala sa sariling sambit ko. Halika na nga, nanununo ka yata eh. Wala sa sariling sumunod ako kay Pia. Noon lang bumilis ng ganun ang puso ko. Hinawakan ko mali ang puso ko dahil hanggang ngayon ay naguhumirentado pa rin. Hanggang sa pagtulog ko'y siya pa rin ang nasa isip ko. Hindi mawala-walang lalaking yun, kaya late na ako nakatulog. Nagising ako kinabukasan na kulang ang tulog. Kasalanan na lalaking yun kung bakit hindi ako nakatulog kaagad. Bumangon ako dahil may practice kami ngayon. Agad ako naligo't nagbihis pagkatapos ko maligo. Nasa lamesa ng agahan ko. Wala na si mama at papa, lalo na mga kapatid ko. Nagsipasok na siguro sa paaralan ng dalawa kong kapatid. Habang sila mama ay maaga sa bukid, kumain na ako. Dahil anumang oras ay darating na si Pia. Sabay kasi kami noon palagi sa pagpasok. Alona! Sigaw ni Pia mula sa labas ng bahay namin. Mabuti na lang at tapos na akong kumain. Nandyan na! Sigaw ko pabalik dito. Agad kong kinuha ang bag ko at lumabas na. Nilako muna ang pinto ng bahay bago ako pumunta sa gawing ni Pia. Bago ko malis ay nilako muna hanggang dibdib naming pinto ng gate. Pinara ni Pia ang isang tricycle. Agad naman kaming sumakay. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa school namin. Agad akong bumaba, sumunod naman sa akin si Pia. Nagbayad muna ito kay Manong bago kami pumasok. Kahit mamaya pang practice namin ay nagahan na lang namin. Tsak na mababagot lang ako sa bahay, lalo na't wala sila mama at papa. Alam niyo ba girls, may guest daw tayo sa graduation at pambibiti na sabi ni Jess ang kaklase kong bakla. Baka may kukunin daw sa atin upang maging sekretarya niya? Kinikilig nitong sabi sa mga kaklase ko. Sino kaya yun no? Hindi kasi sinabi ni Mr. Ramirez ang name ng guest speaker. Nakahulikip-kip na sabi ni Laika. Biglay lumitaw sa aking isipan ng isang imahe ng isang lalaki. Yung lalaki nakabangga ko kahapon. Akala ko wala na ito sa isipan ko, nandun pa pala. Dahil nababagot ako ay lumabas muna ako sa classroom namin. Dahil wala namang ibang bukang bibig ang mga kaklase ko, ay kung hindi yung guest speaker na minsan ay hindi nila nakitang mukha o nakilala. Pumunta ako sa library para maghanap ng mababasa. Nag-ikot ako sa kabuuan ng library. Kukunin ko na sanang libro nang nahanap ko nang may nakasabay din ako. Tiningnan ko nakasabay ko, biglay natahimik ako. Hindi ko akalain na siya na naman. What a coincidence. Hi, iting sabi nito sa akin. Alanganin akong ngumiti. Hello, nahihiya akong bati dito. Hindi kasi ako sanay na makasalamuhan ng mga lalaki. Masyado akong ilag sa kanila. Ewan ko ba kung bakit ganun ang nararamdaman ko. Para bang natatakot akong hawakan nila.
Kaya wala akong masyadong kaibigang lalaki. Sa'yo na, nakangiting sabi nito sa akin. Agad kong binitawan ng libro. Hindi na, sa'yo na. Ikaw naman ang nakauna sa pagkahawak ng libro. Hindi, sa'yo na. Para kasi mas kailangan mo. Sure ka? Alanganin kong tanong kasi alam kong siyang nakauna ng hawakan ng librong yon. Agad kong kinuha. Iwan muna kita. Nakangiting paalam ko dito. Tangulang ang tanging naisagot nito kaya agad akong pumunta sa mesa at nagbasa. Ilang minuto din ako sa library bago ko naisipang bumalik na ng gym. Dahil anumang oras ay maaari na magsimulang practice namin. Agad akong tumayo't dinala ko na lang ang libro sa gym para doon magpatuloy sa pagbasa. Naglakad takbo ang ginawa ko dahil konting oras na lang at magsisimula ng practice namin. Hingal na hingal ako nang makarating ako sa gym. Hawak-hawak ang dibdib ko na lapitan ako ni Pia. Saan ka ba galing? Madi na tanong nito sa akin. Kahit bulong yon ay alam ko nag-aalala ito sa akin. Sa library lang, nagbasa ng libro. Sabi ko sabay pakita dito ng isang libro na nakuha ko kanina sa library. Halika na nga. Mabuti at hindi pa nagsisimula ang practice. Naku, lagot ka kung nahuli ka. Hila-hila niya ako patungo sa upuan na nakalaan para sa akin. Umupo na ako dahil anumang oras ay magsisimula ng practice namin. Agad ako napaupo ng tuwid na nasa harapan na namin ng guro namin. Nagsimula na kami sa pagkanta ng graduation song. Bago din kasi kami matapos sa practice ay dadalo kami mamaya sa isang party. Isang party na pagtatapos naming lahat. Imbitado lahat. Kahit na ayaw kong pumunta ay mapilit sila mama at papa. Kaya no choice ko hindi pumunta. Dahil half day lang kami ngayon ay maaga kaming umuwi ni Pia. Dahil paghahandaan pa namin ng party para mamayang gabi. Tumayo na ako tagad na isinukpit ang bag sa aking balikat. Agad akong inakbayan ni Pia na makarating ito sa tabi ko. Pupunta ka mamaya? Tanong nito sa akin. Oo, mapilit sila mama at papa sabi ko dito. Ganyan din sila mama at papa ko. Kahit ayaw kong pumunta, pinipilit ako. Ayaw kong pumunta talaga sa party na yon, pero ayaw pumayag ni mama ko. Yung sabit nito sa akin. Okay lang yon. Total, last na natin to. Nakangiting sabi ko dito. Ginitaan lang ako nito. Napatingin ako sa malayo. Naalala ko na naman ang lalaking yun. Makikita ko pa kaya siyang muli? Sino bang lalaking yun? Hindi ko malang siya nakilala. Hoy, nakatulala ka dyan. Tanong nito sa akin. I think I am in love. Bulong ko, nabatawang kaibigan ko. Alam mo, baka kulang ka lang sa tulog. Napangiti ako nang wala sa oras. Tama ka, Pia. Kulang ako siguro sa tulog dahil hindi ako pinapatulog ng lalaking yun. Nandito ako ngayon sa kwarto ko. Naghahanda ako para sa party mamaya. Dahil kailangan namin pumunta ay wala kaming magagawa kahit na umayaw kami. This is our last year on college. Parang padispedida party na din namin to. Kahit anong lagay ko ng kolorete sa mukha ko. You're still beautiful. Walang kupas. Tumatawang sabit ni Marge. Ang baklang nag-aayos sa akin. Aling Marilu, anak niyo ba talaga itong si Alona? Tanong ni Marge kay mama. Tumatawa lang si mama. Oo naman Marge, anak namin yung ni Dionisio. Iba kasi siya sa mga kapatid niya. Siguro nagmana yan sa lola tita niya. Lola ko? Kahit kailan hindi ko pa nakilala, ang tita Risa lamang. Lola ko? Nasaan ang lola nitong si Beautiful Alona, Aling Marilu? Tanong ni Marge habang inaayusan ako. Matagal nang sumakibalang buhay, malungkot na sambit ni mama. Ako man ay nalungkot bigla. Hindi ko naman nakalain na wala na pala ang lola ko. Nasa venue na ako. Dito lang din naman ginanap sa school campus ang party para hindi na daw kami mahirapan pa. Napangiti ako dahil alam ko na ito ng hudyat ng aming pagtatapos. Alona! Sigaw ni Pia mula sa kung saan pero biglang nag-slow motion ang lahat nang makita kong lalaking gumugulo sa aking isipan. Alona! Untag sa akin ni Pia. Bigla naman ako nagising sa pagkakatulala. Oy Pia, nandyan ka pala. Alanganin kong tawa dahil nasa likod nitong lalaking yun na hindi ko man lang alam ang pangalan. Alona, si Kuya Tristan pala, pinsan ko. Nakangiting pakilala sa akin ni Pia sa pinsan nito. Pinsan mo siya? Gulat kong bulalas dahil hindi ko akalain na may pinsan pala si Pia. Yes, and guess what? Siya ang guest speaker natin sa graduation. Am I right kuya? Baling na tanong nito sa pinsan nito. Yes, husky ang boses nito na para bang nang-aakit. Kuya, si Alona pala, best friend ko. Pakilala ni Pia sa akin kay Tristan. Hi, nice to meet you again. Walang emosyon nitong sabi sa akin. Yeah, nice to meet you too. May galak sa boses ko dahil ngayon ay alam ko ng pangalan nito. Tristan, bulong ko sa aking isipan. Kay ganda namang pangalan.
Nagsisimula ng parting nasa table ako, kasama ko si Pia at ilang kaklase ko, habang si Tristan ay nasa kabilang mesa kung nasaan ang faculty member at kanina ko pa nakikita kung paano lumikis ang mga kamay ni Miss Soriano sa braso ni Tristan. Si Miss Soriano ay math teacher namin. Malandi, anas ko sa aking isipan, hindi ko kayang tingnan ang paglalampungan nila. Mabuti na lang ay lumapit si Mark sa akin para yayain akong sumayaw. Sa halip na maupo lang ako dito at panay titig sa dalawa, ay sumama ako kay Mark. Pumunta kami sa gitna ng bulwagan. Iniligay ni Mark ang aking dalawang kamay sa kanyang balikat at ang kamay naman nito ay nasa bewang ko. Alam mo bang ang ganda mo ngayong gabi? Sa lahat ng kadalagahan dito ay ikaw ang pinakamaganda, sabi nito sa akin. Alam kong binubola lang ako nito. Wag mo akong bulahin Mark, hindi ako madadala sa pambobola mo, sabi ko dito. Totoo ang sinasabi ko Alona, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Malumanim tong sabi sa akin. Ngumiti na lang ako dahil alam ko hindi ako nito titigilan. Pwede ko ba siyang maisayaw? Tanong ng isang barito ng boses. Napahinto kami sa pagsasayaw at nilingon ng may-ari ng boses na yon. Nabigla ako nang makita ko si Tristan. Seryoso itong nakatingin sa akin. Maari ba? Tanong nito kay Mark na isa nang magprotesta ni Mark pero kalaunan ay binigay niya ako kay Tristan. Nilahad nitong kamay sa aking harapan. Agad ko naman tinanggap yun. Hinila niya ako papunta sa kanya tagad na nilagay sa balikat nitong aking kamay. Habang ang kamay naman nito'y nasa bewang ko na. Nakatitig lang ako dito. Hindi ako kumukurap dahil pag kumurap ako, baka mawala na lang ito bigla. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko ngayon. Hindi ko akalain na sa unang pagkakataon ay naging ganito kami kalapit. Hinapit niya ako papalapit sa kanya, kaya nagdikit ang dibdib naming dalawa. Naiilang ako dahil sa titig nito. Hindi ako komportable. Yumuko ako pero hinawakan nitong aking babat inangat ito. Tinitigan nitong mukha ko at bumaba sa aking labi ang mga mata. Napaawang ang mga labi ko na para bang gusto ding mahalikan. Tristan's POV. What a beautiful woman, saad ko sa aking isipan. Kay ganda ng babaeng nasa harapan ko, hindi ko talaga maalis sa kanyang mga mata ko. Alam ko noong una pa lang siyang makita nang magkabungguan kami nakuha nitong atensyon ko. Nang tumigil ang music ay agad itong humiwalay sa akin. Nagmamadali itong umalis sa aking harapan, tanging tanaw na lang ang nagawa ko sa papalayong bulto ni Alona. Magandang kaibigan ko, no? Tanong ni Pia sa akin. Kinuntsaba ko pa talaga to para maging magpinsan kami kahit na hindi, para lang mapalapit ako kay Alona. Oo naman, wala sa sarili kong sambit. Kung gusto mo makuha ang loob ng kaibigan ko na yon, maging mabait ka dahil alam mo bang maawain yan? Kahit asong kali dadalhin nun sa bahay nila at papakainin. Napangiti ako nang wala sa oras. Parang nakikita ko sa kanyang kababata ko. Napadpad ako sa lugar na ito dahil ayon sa source ko ay nandito daw ang kababata ko. Hindi ko naman akalain sa paghahanap ko kay Luna ay ibang mahahanap ko. Talaga? Tanong ko dito. Talagang nagpanggap pa ako maging guest speaker nila para lang makagalaw ako ng mabuti sa lugar na to. Pero worth it naman ang pagstay ko dito dahil nakilala kong isang magandang dilag. Iba ang naramdaman ko nung magkadikit ang aming mga katawan. Biglang nabuhay ang dugo ko at ang kaibigan ko. Simpleng dikit ng katawan lang yon pero para na akong sinisilaban sa init. Gusto ko mapasakin siya. Soon, magiging akin ka din Alona. Alona's POV. Agad akong lumayo kay Tristan pagkatapos ng sayaw naming dalawa dahil hindi ko napigilan ang sarili ko. Wala pa man itong ginagaway para na ako nagliliyab sa init. Agad kong pinaypayan ang aking sarili dahil sa sobrang init na aking nararamdaman. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pag nagpatuloy ito'y baka bumigay ako. Kinabukasan ay maaga ako nagising dahil may ilang araw pa kami sa pagpapractice ng aming kanta para sa graduation namin. Nang makarating ako sa school ay agad akong pumunta sa gym. Nauna na sa akin si Pia dahil late na ako nagising. Pagpasok ko hindi agad ako nakagalaw dahil sa unahan ay nandoon si Tristan. Nakatanaw din ito sa labas ng gym. Napayuko ako, napapasok sa gym dahil nahihiya ako dito. Agad itong tumayo na makita kong papalapit sa aking upuan. Dahil hindi pa nagsisimulang practice ay nilapitan ako ni Pia. Bakit ngayon ka lang? Tanong nito. Nalita ko ng gising. Mabuti na lang at hindi pa nagsisimulang practice, sabi nito. Oo nga, yumuko ako dahil naramdam ko talagang paninitig ni Tristan sa akin kahit na hindi ko inangat ang aking ulong nakatitig ito sa akin. CR lang ako, paalam ko kay Pia. Agad akong tumayo at naglalakad papunta sa CR. Hindi ko namalayan na may sumunod pala sa akin. Papasok sana ako sa CR nang bigla akong higitin ng kung sino't ipasok sa CR. Nakasandal na ako ngayon sa pinto ng CR at agad na sinakop nitong aking labi.
Napahawak ako sa may dibdib nito at alam ko na nalulukot na ngayon ang polo na suot nito ngayon. Ang first kiss ko! Sigaw ng aking utak. Nalalaki ang aking mga mata nang makilala ko kung sino humalik sa akin. Tristan? Bulong ko sa aking isipan. Ipinikit ko na lang aking mga mata kahit na hindi ako marunong humalik at ginantihan kong halik nito dahil noong una ay dumampi lang ang labi nito sa labi ko. Kalaunan ay gumagalaw yun at naging mapusok at mapaghanap. Naghalikan kami na para bang uhaw na uhaw sa isa't isa. Agad nitong hinawakan ang aking dalawang hita at binuhat ako. Nakasandal na ako ngayon sa may pinto ng CR. Habang buhat-buhat ako, may naramdaman din akong para bang tumutusok sa aking lagusan. Napaungol ako nang bigla nitong igalaw ang iba mang bahagi ng katawan nito. Kay sarap sa pakiramdam, para akong dinuduyan sa alapaap. Bumaba ang labi nito at nagtungo sa aking leeg. Napatingala ako para bigyan nito ng access sa aking leeg. Bumalik ang labi nito sa aking labi at tinalikan ulit ito. Ibinaba niya ako at iniwan ang aking labi para ipagdikit ang aming mga noo. Anong ginagawa mo sa akin, Alona? Bakit ganitong nararamdaman ko? Bulong ni Tristan sa akin. Hindi ko alam, maski ako naguguluhan din. Hinalikan ni Tristan ang aking noo at niyakap ako. Ang higpit ng yakap nito sa akin. Kung naguguluhan ka man, Tristan, ako din, naguguluhan din ako, sabi ni Alona. At dito na po nagtatapos ang pangalawang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.